Hi guys, for today's video, ang lulutuin po ngayon ay pinobreng gulay. Mayroon po ako ditong string beans, eggplant, lady's finger, bitter gourd, and taro. Ito po ang kasangkapan ng aking mga gulay. Kaya ano pa inaantay natin? Tara, linisan na natin. Tapos ko na rin linisan at slice ang mga gulay. At nakaready na rin dito ang aking pansahog, ang piniritong isda. Nakapag-slice na rin ako dito ng sibuyas at bawang. Kaya tara, umpisahan na natin ang pagluluto. Naglagay na nga ako ng kaldero sa kalan. Oops, teka lang. Baka isipin nyo ang dumi-dumi ng kaldero ko ha. Sadyang ganyan lang talaga ang kulay niyan. Pero malinis po iyan ha. Short story, sa likod ng maitim kong kaldero, may kunting ulam yan, nirehit ko. And then, nakalimutan ko, may nakasalang pala ako. Ayun, pagtingin ko, sunog, walang natira. Sa ulam ko, pati kaldero ko, sunog din. Heist, pag tinamaan ka nga naman ng buenas. Oh, no. Yan lamang ang maikling kwento sa likod ng maitim kong kaldero. Balik tayo sa aking pagluluto. Kung napansin nyo lang at sa mga hindi nakapansin, ang masasabi ko lang, bala kayo dyan. Basta kanina pa yun, naglagay na ako ng mantika dahil kanina pa ngayon, baka mainit na ito. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa, inilagay ko na ngayon ang bawang. At syempre, isinunod ko na rin yung kanyang katandem. Walang iba kundi ang sibuyas. Kaunting halo-halo lang hanggang sa sila'y mamula. Basta mag-brown pala. At isinunod ko na nga gisa dito ang gabi. Halo-halo lang hanggang sa mag-mix yung gabi, bawang at sibuyas. After kong haluin, naglagay na nga din ako dito ng tubig. At sa puntong ito, tatakpan ko na, hayaan na siya makulan hanggang sa lumambot yung gabi. At makalipas ang ilang minuto, muling binuksan, check, kumukulo na siya. Sa puntong ito, inilagay ko na rin yung mga gulay. Kayo na po bahala ang tumingin kung ano-ano pa yung mga gulay ang inilagay ko. At nung matapos ko nang mailagay lahat, kaunting halo-halo lang. At naglagay na rin ako uli dito ng konting tubig. Kaunti lang ang nilagay ko para lang maluto yung gulay. At hindi nagtagal, bakit pa ba? Papatagalin pa. Naglagay na rin ako dito ng pampalasa. At muli kong hinalo para mag-mix silang lahat. After kong haluin, tinakpan ko na at hahayaan lang siya hanggang sa lumambot ang mga gulay. Ilang minuto lang lumipas, check. Malambot na ang mga gulay. Kaunting halo ulit para magbantay ang lasa. Katapos kong haluin, inilagay ko na yung pamalakasan kong sahog. Kung mapapansin nyo, iniilalim ko yung isda. Ang purpose niyan ay para makalangoy siya. Basta para masama siya sa kulo at ang kanyang lasa ay mag-mix doon sa gulay. Muli kong tinakpan para makuluan pa. Isang kulo na lang, okay na yan. Makalipas ang ilang minuto, muling binuksan. Kagaya nga na sinabi ko kanina na isang kulo na lang siya ay luto na. So ano pang inaantay natin? Kainan na dis. At ito na ang kalabasan ng aking naluto. At yan lamang ang aking simpleng menu. Wow!